Aalis sana ako kanina. Kanina, aalis sana ako. Bigla ba akong nakapaisip kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Kristo, ni Jesus. Ewan ko, hindi bagay sa akin yung mga gantong usapin, pero magpapaka-KJ muna ako. Ano na, bago ako umalis, sabi ko, ba't kaya puro gusto ko sa buhay ay pleasure? Ikaw ba? Gusto mo puro pleasure, ano? Laging nasa harapan, masaya, ayaw malungkot. Pero kanina, may binasa akong article tungkol sa pinagdaanan ni Kristo. At talagang pagkabasa ko, napaisip ako. Si Kristo pala, si Jesus Christ, nung nasa earth, wala siyang ginawa dito sa mundo, kundi nagpakasakit. Maaaring basagin mo ako dahil sasabihin mo, hindi naman ako si Kristo, ba't ko gagayahin yun? Tandaan mo, nagkatuwang tao din si Kristo. At yung pagpapahirap sa kanya, sobrang sagad. Laman at buto halos lumabas na kapapalo. Tapos nagbuhat pa siya ng mabigat na cross. At siya lang ang nagbuhat. Hanggang makarating siya dun sa pinagpapakauan. Kung titingnan natin, kung hindi ka naniniwala kay Kristo, kalayaan mo yan. Ang mga tropa kasi akong against sa mga ganitong usap dahil si Kristo daw ay hindi totoo. Nag-exist talaga si Kristo. Ano ba kayo? Nagkatawang tao siya. Ngayon, itong panahon nangyayari ngayon ng pagninilay-nilay, napansin ko sa mga tao, ako din mismo, lagi gusto natin pleasure. Kagaya niya, gusto natin lumabas. KJ nga eh. Pero napagtanto ko lang, yung awareness ko lang na si Kristo ay hindi nagpakasaya. Nagpakasakit talaga siya. Samantalang tayong mga tao, laging gusto natin kaginhawaan sa buhay. Basta, ang dami kong napagnilay-nilay. Nilay-nilay nga pala tayo ngayon. Hindi natuloy ang alis ko dahil parang hindi ko deserve magpakasaya ngayon. Alam mo yun? Ikaw, kung gusto ka, may malaya ka ng mga desisyon. Hindi naman para kontrolin. Ang aking mga sinasambit dito ay mga opinion ko at napagtatanto ko. Awareness nga eh. Gusto ko lang maging aware kayo na hindi mo ba tinatanong yung sarili mo na kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo, lahat tayo ay hindi pa rin natutubos sa kasalanan. Samantalang, tayong mga tao ay sobrang rebeldeng mag-isip. Pinagpasakitan ni Kristo yung mga pinagdaanan niya. Pero tayo, basta, medyo weird yung pakiramdam ko ngayon dahil kawawa pala talaga si Kristo. Sobrang tindi. Sobrang pag-ibig niya. Hindi kayang ipaliwanag ng salita. Dati, ang lifestyle ko ay hardcore life. Kalsada, kung saan-saan, punta dito, punta dyan, kung ano-ano ang ginagawa ko. Kung kilala mo ako, alam mo yun. Pero ngayon, napag-isip-isip ko na, hindi lang pala tungkol dito ang buhay natin. Kung tingin mo, ang gagawin lang natin sa mundong ito ay magpasarap, abutin ang mga pangarap, tuparin ang mga lahat ng kagustuhan sa buhay, wala namang problema dun. Pero kung hanggang dun lang yung iniisip mo, baka hindi ka aware dahil may kabilang mundo pa tayo pupunta. Ngayon, itong pagninilay-nilay na nangyayari ngayon, ay pag-alala kay Jesucristo. Si Jesucristo ang tumubos ng ating kasalanan na hindi natin kayang ipaliwanag. At tayong mga tao, patuloy tayo na pinaglalaban yung mga kaalaman natin na hindi naman tayo ang nagmamay-ari at yung iba ay against pa, bahala kayo.
Wala naman pwedeng kumontrol sa inyo, kundi yung sarili nyo lang. At sino ba naman ako para magsalita ng mga tungkol sa kabanalan, samantalang ako rin naman ay makasalanan. Matindi si Jesus Christ. Hindi hagip ng utak ng tao yung pagmamahal niya sa atin. Minsan nakakapikon din ng tao yan, no? Alam mo yun? Pero yun yung special sa atin. Bilang tao, tayo ay natutuwa, nalulungkot, basta lahat ng emosyon. Pero si Kristo, no? Naramdaman niya rin lahat yun. Pero kahit kaunti, hindi siya gumanti, ano? May napanood nga akong mga clip ng yung ginagaya yung sinakulo. May ilan napipikon eh. Pinalo ka lang sa batok eh. Gumanti yung nagpepenitensya. Samantalang si Kristo, dinuraan, nilait, hinampas ng hinampas hanggang lumabas ang buto sa likod. Sipin mo yung pambubugbog kay Kristo ay napaka brutal. Kung hardcore ka, maaaring idolin mo si Jesus Christ. Kung sadista ka, mahilig ka sa mga brutal, mga horrorcore, alamin mo ang kwento ni Jesus Christ. Siya ang OG ng hardcore. Kung ikaw naman ay relihiyoso, huwag natin sambahin yung mga rebulto. Dahil hindi naman talaga dapat. Ikaw, kung meron ka paniniwalang ibang Diyos, para sa akin, si Jesus Christ, God, anak siya ng Diyos. Hindi na para pagtalunan. Dahil kahit hindi ka maniwalang Diyos siya, walang kayang makagawa ng ginawa niya. Paluin kita nito eh. Pag di ka gumanti. Kapak! Hindi na ako lalabas. Magdinilay-nilay na lang ako. Dahil Sabado naman na bukas. Ay, mamaya pala. Sobrang init pati ngayon. Grabe yung pinagdaanan talaga ni Kristo. Pag minsan solo ako dito. Dito. Yan, uupo ako. May mga bagay kasi ako. Alam mo yun, mas naiisip ko pag solo ako. Ngayon, ako din yung sasagot. Brain salad nga eh. Talagang ang tao pala talaga ay rebellious. Hindi agad maniniwala. Meron namang uto-uto. Lauk-lauk eh. Depende yun sa mentality ng tao. Pero ang pinakamahalaga doon na yung awareness mo. Dahil nag-iisip ka pa rin na ganito pala nangyayari ngayon. Imbis na magnilay-nilay, nagsasaya. Wala namang masama. Sino ba naman ang ayaw? Kahit ako eh. Tamo, muntik na nga akong umalis ngayon. Pero bigla akong tinamad. Kasi, yung pupuntahan ko, makamundo at masarap yun. Di ba? Makamundo yun. Napaka-ipokrito ko talaga. Kung naiintindihan mo yung salitang ipokrito, maaaring nagawa mo na yun. Ang galing talaga ng kaalaman ng Diyos. Nandito lahat. Ito yung kayamanan natin ngayon na patuloy nating ginagamit ito sa mismong lumikha nun. Pero ang totoo, hindi naman talaga atin itong mga kaisipang ito. Aray ko, hindi tayo may-ari nito. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Sana ay pag pinanood mo to, huwag naman mawala yung ngiti sa ating mag-joke-joke pa rin tayo, magbiro-biro pa din. Isa nga tinanong ko, may sense of humor kaya si Jesus Christ? Kasi ako, klaseng tao, pag walang sense of humor yung tao, hindi magaling na leader yun. Ibig sabihin, magaling na leader talaga si Kristo. Nakikipagtawanan din siya. Pero, naayon sa sitwasyon. Kasi pansin ko ngayon, ang pangalan ng Diyos, binabanggit na sa mga walang kabuluhan. Basta mapapansin mo yan, yung generation natin ngayon, kasi makabago na eh. Ang init, makabago na ngayon. Pinagtatawanan ngayon ang pangalan ni Kristo.
ginagawang meme, kabiruan. Pero alam mo ba sa 10 utos? Hindi ko alam kung saan nakalagay. Pero nakalagay talaga dun. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. Ito, patawarin mo na nga ako, Ama, kung walang kabuluhan. Sinasambit ko kayo dito. Ginagamit ko pa kayo sa content. Ganun kasama ang tao. Napansin mo? Minsan ang tinitingnan ko na lang yung sarili ko para bago ako lumawak. Alam mo yun? Basta matindi ang usapang spiritual dahil hindi ito biro. Huwag niyong bibiruin. Ako, hindi mo ako mapagseseryoso sa buhay. Sus ko po. Kausap. Pero pag usapang spirit, ayun, natawag na. Pag usapang spiritual, seryosohin natin to. Hanggang dito na lang yung aking, ano ba tawag dito? Podcast o video diary. Init mo yan, sobra. Tindi ni Jesus, ano? Mainit ang panahon habang binubugbog siya. Tapos wala mo lang nag-abot ng tubig. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus. Hindi nga namin alam ang ginagawa namin. Kakaiba. Mahiwaga ang usapan ng Panginoong Jesus. Dahil itong, kung sasabihin mong tao lang siya, tao? Paano magiging tao yung naglakad ka sa malayo, buhat-buhat mo yung cross, tapos pinapalo at sirit yung dugo mo, tapos labas na yung mga buto mo. Tao ka ba nun? Diyos yun. Tapos hindi ka gumaganti. Hindi ka nagagalit. Bagkos, tinutubos mo pa tayo. Tapos tayong mga tao ngayon, ayaw natin tanggapin na Diyos siya. Brain salad. Happy Sabat nga pala. Dahil mamaya Sabat na. Happy Sabat sa ating mga kapatid. Ang init. Huwag na umalis.